Hello po mga tugang, mga manoy, mga manay. Si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster, journalist from Albay. O ngayon, nakita ninyo yung viral video ni Harry Roque. Nakikipag-away si Harry Roque. Inaaway yung kapwa niya, no? DDS. Nag-away-away na po sila. Palibasa po mga palaaway. Saan pa matingala yung ugaling palaaway? Si Harry Roque po, patapo na. Ang latest na balita kay Harry Roque, pero nagdi-deny siya. Dininay daw yung asylum application niya sa Netherlands. Yun ang binulgar po ng isang Filipino-born Dutch national. Pero nag-deny si Harry Roque. O ngayon, ibigay ko muna sa inyo itong viral video po. Nagkikipag-away si Harry Roque sa kauri niya. Ayan mga kababayan, oh. Ulitin mo ang hamon mo. Na ano? Ulitin mo. Meron kang hinamon ka sa akin. Oh, ano? Ulitin mo ngayon ang hamon mo. Wag. Ulitin mo. I don't want to go Bakit there. kasi ganyan ka? Wait lang. Pag nakaharap, Iba. ngingiti-ngiti. Pag nakatalikod, kung ano nung sinasabi. Sa Netherlands yan Let's wait. mga ayan, lahat kababayan. kayo na nanonood. Ulitin mo ang hamon mo nang ikaw ay naghahamon on the internet na hindi ako kaharap. I don't want Ako to ba go there. nagsasalita ako ng anything na hindi ka kaharap? O, ulitin mo ngayon. I'm trying to fix this. Anong try to fix this? Naghamon ka eh. Ayun na, di ba nga mag-fix na Pag naman? nakaharap kasi, iba ka. We need to Oh, settle. ulitin mo ang hamon mo. I don't want to go there. Tama na Ano ba yung hamon mo? Wala na, I don't want to Bakit say yun yung that. sinasabi? Okay, sige. Kaya nga, we wanted to Kaya fix nga, this. okay. Ito po ang problema ha. Ito ang problema Napanood talaga. niyo yan. Kaya nga, wait lang. Naghakapan na kami. Yeah. The following day, Nang hamon ng away. dakdak na naman. Wait. Ako na, okay Walang na ba? tapat. Pwede na, ako naman. Ako ba? Nag-aaway-away yung mga supporters ni Digong doon sa Dahig. Kasamaan versus kadiliman. Ano niya, Mr. Maravillas, ang pinag-awayan noon? Nagpapasikatan kasi. Nagpapatauban yung dalawang... Alam niyo na, ayun, tinalakan ni Harry Roque yung kapwa niya DDS. Ganon sila mga kababayan. Busy sila sa walang kakwinta-kwintang bagay. Diba? O ngayon, dito tayo sa balita mga kababayan. Yung spokes ng Congress, si Attorney Princess Abante po, nagsalita na po sa paulit-ulit na pagbabansag kay Speaker Martin Romualdez na tambaluslos. Sabi ni Attorney Princess Abante, mas okay naman niya yung tambaluslos kaysa sa kawatan. Magnanakaw. Kawatan is magnanakaw mga kababayan. Bisaya kawatan. Mas mabuti naman niya yung tambaluslos. Yan ang sabi nito. House spokes response to tambaluslos tag on Romualdez says it's better than kawatan. Malinaw na patama kay Sara. Kasi si Sara, siya yung unang nagsabi na huwag kang tambaluslos. Patama mga kababayan kay Martin Romualdez na nag-resulta sa pagkabiyak ng unit team. Sabi dito sa balita, the House of Representatives through its spokesperson, lawyer Princess Abante has finally addressed the tambaluslos tag that the Speaker Martin Romualdez critics have given to him. This after Senator Amy Marcos called him as such during an event in Malaysia that was attended by other administration critics including Vice President Sara Duterte. Nakitang balos-los na po siya, no? Si Amy Marcos. Hindi na nakatiis. Ito mga childish sana, mga kababayan. Naging mga isip bata na. Nagbabansagan. Pero kailangan i-address na po kasi paulit-ulit nilang sinasabi na tambalos-los si Speaker Martin. Kaya hindi na nakatiis po si Attorney Princess Abante. Rumisback na rin po sa paninira ni Sara sa kani Amy Marcos na pinsan niyang buo kay Martin Romualdez. Kasi tingin ko na insecure sila kay Martin. Kala ko ba walang binatbat si Martin sa ratings? Bakit tinatarget ninyo si Martin Romualdez? Unang-una, si Martin po, hindi man nag-a-announce. Walang plano si Martin Romualdez sa 2028 na sinasabi. Kayo man lang yung nag-iisip na itong impeachment case laban kay
kay Sara Duterte para mawala si Sara, hindi na makalaban sa 2028 presidential election. Yun ang akusasyon nila. So kayo ang nag-iisip ng ganon. Si Martin po, wala mang iniisip sa 2028 kasi matagal pa yan. Yan ang pinapakalat mga kababayan ni Sara, VP Sara. We are an enemy. They must eliminate to clear the way for them. Vice President Sara Duterte slammed her detractor saying she was being attacked because she was a hindrance to their personal ambitions. Another diversionary tactic po para ilihis ang issue doon sa pagwaldas ng confidential funds at sa kapagbabanta sa ating Pangulo. Kinocover nila ng mga ganitong diversionary statements. Huwag kami sagutin mo, Sara, ang mga akusasyon sa iyo nakapalaman sa articles of impeachment. Hindi kung ano-anong yung pinagkikwento mo. Politika. Kayo yung walang tigil sa pag-ambisyon sa politika. Hindi nga makapaghintay ng 2028. Ngayon na, gusto ninyong pumalit bilang presidente. Di ba? Paulit-ulit na sinasabi ng tatay mo noon. Buti na lang nando na siya sa ICC. Then sabi niya, to them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy. They must eliminate to clear their way. Sabi po ni Sara sa 127th Philippine Independence Day na ginawa sa Kuala Lumpur, Malaysia pa. Nag-celebrate po ng Independence Day, hindi man sa Pilipinas, kundi sa Kuala Lumpur. Anong klase? Di ba? Hindi na kasi siya imbitado na magsalita sa Independence Day dito sa Pilipinas. Usually, gano'n ang ginagawa, kaya lumayas dito. Pumunta Kuala Lumpur para magsalita sa Independence Day sa Kuala Lumpur. Kasama si Aymet saka si Robin Padilla. Matindi po. So sabi ni Sara, the attacks on niya are cowardly yet openly disingenuous and arrogant, absent of basic decency and respect for the rule of law, typical of people drunk in power. Lahat baliktad po, siya yun. Eh sabi ko sa inyo, yung mga mensahe ni Sara, mensahe niya sa kanyang sarili habang kaharap yata yung salamin. Lahat yun, description ng pagkatao niya. Yan o. Arrogant, absent of basic human decency. Siya yun po. Imagine, magbanta karap-arapan in public, pagmumurahin mo yung ating Pangulo, nasaan ang decency doon? Pagkatapos pagbantaan mong papatayin, yung tatay ng ating Pangulo gustong ipahukay, yun ang walang decency. Di ba ba? And respect for the rule of law. Magbanta karap-arapan, nasaan ang rule of law doon? Kaya nga yun ang laman ng first articles of impeachment. Sabi niya, pero nanatili tayong nakatayo dahil ang pinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith that the hand of God will move in ways we cannot comprehend at this point. Justice bends to the truth, and we are even more resolute in our fight for the Philippines. At naniniwala akong maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. Maipapanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Lahat description po yun ng pagkatao niya at ng kanyang mga ginawa. Pagmamalabis, bangis. Wala man ganun pong pinapakita yung ating Pangulo at si Speaker Martin. Walang bangis. Gusto na nga niya sana na maging mabagsik din. Kaya lang talagang ang natura ng ating Pangulo mabait. Tawag nga ninyo kuting. Weak leader, kuting. Pero nakapag-deliver po ng dating Pangulo sa Dahig, nakapagpakulong kay Pacquiao at kay Tebes, yung weak leader. O di ba? Tapos may gal siya na magsalita ng banta at pananakot. Kayo po yun, yung nagbanta at nanakot. Mismo yung ating Pangulo ang pinagbantaan ninyo. Na sabi niyo pa po, no joke, no joke. O di ba? Lahat baliktad. Kaya sabi ni Attorney Princess Abante, si Speaker Martin Anya not eyeing 2028 polls. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita o gawain ni Speaker Martin ang pagtakbo sa 2028.
Hindi niya siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang presscon para magpabango. Hindi siya gumagamit ng TikTok o vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya ay serbisyo, hindi sariling interes. Never siya na nagme-mention ng 2028 presidential election. Nagme-mention man lang yan si Sara Duterte at saka si Amy Marcos. Baka sila gusto magtandem, di anong problema. Lahat libre na mangarap at magkandidato. Basta't qualified po. Basta't hindi pa ma-impeach si Sara. Kung hindi siya ma-convict, halimbawa ma-acquit siya, o di okay. Kaya lang, pag na-acquit siya, may nakapila pang mga kaso, mga kababayan sa DOJ, at may rekomendasyon yung Quadcom na sampaan ng plunder sa Sandigan Bayan. Other than yung Sword of Damocles from the ICC na kasama ang pangalan ni Sara, ni Bato, ni Bongo sa Crimes Against Humanity. Kung lumabas na po yung warrant of arrest is-serve ng Interpol. O di tapos na. Di ba po, mga kababayan? O ito yung mensahe ni Atty. Princess Abante, mga kababayan. Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambalos-los dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit at nawalan ng hanap buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambalos-los kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Backfire po. Basag, mga kababayan, si Amy Marcos at saka si Sara. Mas okay pa yung tambalos-los kaysa sa magnanakaw, kawatan. Sabi ni Atty. Princess Abante, tama. Ang tambalos-los po, ang tawag dito sa amin ng pag tinawag ang tambalos-los, yung may malaking ari. Isang creature, mythical creature po, mga kababayan. Sa Ibalong Festival, may karakter po dito sa amin na tambalos-los. Pinaparada po yung image ni tambalos-los na may napakalaking ari. Pag dumaan na po si tambalos-los, hiyawan po yung mga tao. Kasi nakadisplay yung parang poste ng Meralco na ari ni tambalos-los. O di ba? Mythical creature man lang po siya, tambalos-los. Tapos may malaking bibig na higante. Higante po siya, mythical creature. Yan ang tambalos-los dito sa amin. Binansagan na tambalos-los ni Sara yung ating speaker kasi nabuking yung plano na ikodita si speaker. Gustong pumalit si GMA. Alam na yung plano po, plan B. Kaya galit na galit si Sara. Yan po ang dahilan kasi nabuking yung maitim na plano. Hanggang ngayon, yan ang bukang bibig ng dalawa, ni Sara at saka ni Amy Marcos. Baglikan natin si Atty. Princess Abante, mga kababayan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Durog na durog si Sara. Patama sa paggamit yun ng confidential funds na mga kaluluwa po yung recipients. Kung ano-ano mga fictitious names, mga kababayan na kalagay, mga chichiriya yung beneficiary. Na malinaw, mga kababayan, kung saan napunta yung milyon-milyon. Imagine, 125 million confidential funds. Nilunok, mga kababayan, 11 days ubos. You see? Kaya imbis i-address ng direkta, mga kababayan, yung mga akusasyon sa kanya, kung ano-anong kwento pinalilitaw ng dalawa, ni Amy Marcos at saka ni Sara Duterte, malinaw na diversionary tactic
at pag-cover sa totoong issue. Huwag tayong pauuto sa kanila po, mga kababayan. Lalo tang mga kasabwat nilang mga hudas, balasubas na 18 senador, trinay nila na patayin, i-dismiss yung impeachment case. Kaya lang hindi sila nagtagumpay. Tinalo ng magigiting na Fantastic Five yung 18 mga hudas na senador. Sabi yan ni Father Flavi Villanueva. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginastos sa loob lamang ng iilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. At hindi rin ito tulad ng mga hindi idineklarang bank accounts na may milyong pisong laman. Pera ng bayan pero walang maipakitang pinanggalingan o patutunguhan. Yan ang rason mga kababayan kung bakit nagsasabuatan sila. Itong mga senador kahit unconstitutional, yung mga ginagawa, yung motion to dismiss is unconstitutional. Pero ginawa pa rin nila kasi ayaw nilang matuloy yung impeachment trial. Kasi doon pabubuksan mga kababayan yung mga bank accounts ni Sara. Bubulwak doon ang milyon-milyon na kababalaghan. Di ba pa? Alam na kung bakit pati yung Senado sinalaula ng kaniyang mga kakampi. Nakakasuka mga kababayan yung kanilang ginawa sa Senado. Binaboy nila yung Senado mismo. Kaya sabi ni Tito Sen, maya naman niya kayo. Ganon. Yung mga senador, nag-convene as senator judges, yun pala mga kababayan, tatayong abogado ni Sara. Saan nga nakakita mga kababayan na senator judge ka, ikaw na yung tumayo na defense lawyer. Yun ang ginawa ni Bato ni Bongo, ni Alan Peter Cayetano, na pinabayaan lang mga kababayan ni Chis Escudero. Kaya yung ginawa mga kababayan ng ating mga senador. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Correct. Ginagawang punching bag mga kababayan. Nitong si Amy Marcos sa si Sara Duterte, si Speaker Martin, na hindi man pumapatol sa kanila, sa kanilang pambabastos. Ulit-ulit na inaakusa nila si Martin Romualdez na tatakbo. Anong pakinya? Halimbawa pa. Pero sabi nga po ni Attorney Princess Abante, wala mang planong ganon. Narinig ninyo na nagsalita ng ganon si Speaker Martin? Tutok na tutok sa trabaho tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sila, akusa ng akusa, natatakbo. Ano naman ngayon kung tumakbo halimbawa pagdating ng 2028, kayo lang ba ang may karapatan na tumakbo? Yan ang tanong natin dito kay Sara at saka kay Amy Marcos. Di tumakbo din kayo. Sabi ninyo walang binatbat itong si Martin. Wala sa numero, wala sa ratings. Natatakiditon kamo. Sabi sa Bicol. Bakit kayo masyadong kidit?
kung walang binatbat si Martin Romualdez? Bakit bukang bibig ninyo at wala kayong tigil sa paninira kay Martin Romualdez na hindi nga nagsasalita? You see? Hindi nga nagsasalita si Martin Romualdez. Walang rason na ma-insecure kayo kay Martin Romualdez. Kasi nga po, wala sa ratings. Ang top lagi po, si Sara Duterte. Hindi pa kayo nakontento na laging top si Sara? Kaya lang, sa Bible po, ang sabi po, the first will be the last. And the last shall be the first. And sa actual po na pangyayari, yung mga laging nagtatap sa mga surveys, pag malayo pa po ang eleksyon, hindi na nanalo. Malayo pa kasi yung eleksyon. Tulad ni Binay noon, laging nagtatap. Si Grace po, talo. Di ba? Kaya kabahan kayo. Pag malayo pang eleksyon, presidential election, laging nagtatap, malamang talo. Kasi nga po, the first will be the last, sabi sa Bible. And the last will be the first. Ang last po, si Martin. Laging nasa huli. Malayo ang ratings po. Kasi naman, di pa man nagdi-declare po. Walang plano. Matagal pa. Bakit pag-usapan yung politika sa 2028? Pero sila bukang bibig na po. Grabe ang pagka-atat. Atat na umupo. Hindi na makapaghintay po. Kaka-eleksyon pa lang. Eleksyon na naman yung topic. Yan ang mga DDS, ganun. Ang kanilang grabing paglalaway na makabalik sa posisyon. Malamang hindi na mangyari. Di ba po, mga kababayan? Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho, hindi drama. Maraming salamat po. Durog na durog po. Bullseye? Bullseye si Sara sa kasi Amy Marcos. O ngayon, ito yung latest sa impeachment. Nagsalita na rin mismo ng si constitutionalist Attorney Christian Monsod, mga kababayan, ang nananawagan na mag-inhibit yung mga senador na bias. Yan Attorney Monsod urges biased senators to inhibit from BP Sara impeachment case. Yan ang sinasabi natin. Kaya lang, ayaw naman ng ilang mga prosecutors. Kasi tama din yung punto. Mawawalan niya ng bilang. Kung halimbawa, i-assume natin 18 itong mga senador na hudas. Kung ganyan din ang bilang, mga kababayan, na mag-acquit kay Sara Duterte, tapos na po ang impeachment. Panalo na sila. At pag pina-inhibit natin sila, ang sabi, ang boto counted as no. Sino pang boboto? Wala na. Di ba? Siguro naman niya Mr. Maravillas ang tinatarget yung talagang lantaran tulad ni Amy Marcos, ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, ni Bongo at saka ni Marcoleta. Malamang yon. Hindi naman yung 18 kasi sino pa ang uupong mga senator judges. Di ba po? But anyway, sabi ko nga po, i-acquit pa nila si Sara, may nakapila pa pong mga kaso at kasama dyan yung inciting to sedition, grave threats, rebellion. Saka yung recommendation ng Quadcom po, plunder. Nakapila pa po yung warrant of arrest galing sa ICC. So walang takas po. Checkmate, mga kababayan. Ang lahat ng ito, hindi dahil gusto siyang pigilin na tumakbo sa 2020, kundi dahil sa kanyang mga ginawang mali. Yan ang malinaw dyan, mga kababayan.
Kaya sabi dito sa balita, Constitutionalist Christian Monsod has called on Senator judges exhibiting bias in favor of Vice President Sara Duterte to voluntarily inhibit themselves from any impeachment proceedings by drawing a parallel to the practice of Supreme Court justices. Sa interview ng Billionaire News Channel, Monsod criticized the Senate's decision to remand the articles of impeachment against Duterte to the House of Representatives as he dismissed it as just another delaying tactic anya. The Senate anya changed their game plan. Alam anya nila that they cannot dismiss the complaint so they just pass it on to the 20th Congress, sabi po ni Monsod. Referring to Senator Bato de la Rosa motion for the dismissal of the impeachment complaints that seemingly prompted the Senate's shift in its strategy. Paliwanag ni Monsod that only the Supreme Court can definitely address the constitutional issues surrounding the impeachment complaints, including questions such as one-year ban or filing impeachment cases, whether there was a violation in the charges like the one-year ban. That's a constitutional issue that only the Supreme Court can answer, sabi niya. Yun din ang paniwala natin, delaying tactics po. Di bali na, kahiya-iya yung ginawa nila. Ako naniniwalang alam, kahit ni Bato, na hindi siya pwedeng mag-motion to dismiss. Kaya lang, yung intention po, di bali na niya, hindi man ako abogado. Kung mali ako, ang importante, ma-achieve natin yung ating objective na ma-delay ito habang nag-iisip pa sila kung paano totally patayin yung kaso, yung impeachment case laban kay Sara Duterte. For the meantime, ang importante, ma-delay natin habang nag-iisip pa tayo. Ganon, mga kababayan. Kahit nagmukha siya ingot, kahiya-iya, ignorante, madaling sabi po. Ano man niya, di man ako abogado. Ganon. Ang kahiya-iya doon, si Chis Escudero, kasi inayaan niya ang isang motion na dapat sana dineclare niya for somebody, siguro hindi na dinaisip ni Risa Ontiveros sa ni Coco Pimentel na i-declare na out of order yung motion ni Bato de la Rosa. But anyway, nagtagumpay pa rin mga kababayan yung Fantastic Five kasi hindi man na-dismiss. Tuloy, buhay na buhay ang kaso at tuloy ang impeachment trial. Yon ang importante doon mga kababayan. O ngayon, yung mga law professors din po ng Far Eastern University nagsalita na rin po. Panawagan nila sa ating mga senador, show true courage niya. Decide impeachment case on evidence, not alliances. Ang panawagan namin, sabi po nila, magkaroon kayo ng tunay na tapang. Gampanan po natin ang ating tungkulin ng may konsensya. Huwag po kayong hahatol base lamang sa alyansa o puot dahil kaibigan o kalaban, kapartido o oposisyon ang nasasakdal. Batikusin at isiwalat sa lehitimong pamamaraan ang mga senador na walang konsensya at tapang. Purihin naman ang mayroon. Yan ang sabi ng mga law professors po ng Far Eastern University. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.